itong paglabas ng resulta sa toxicology results sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. At ito nakabibig, na overdose pala sa cocaine. Ngayon kabibig, binalikan ng mga tao yung paano pinahiya ni Claire Castro si VP Sara na sabi pa niya, maniniwala pa kayo sa isang vice-presidente na nagpapalaganap ng fake news? Wow! That time kung saan sinabi ni VP Sara na merong police report talaga na nagkalat ang mga white powdery substance at nasali ang pangalan ni Liza Marcos. Ang depensa naman ni Claire Castro, may niwala kay VP Sara sa isang presidente ng fake news. Ngayon, lumabas ang katotohanan na tama pala si VP Sara. So, ang mga netizen sumabog sa galit ni Claire Castro. Sabog. Sumabog sila sa galit. Galit na galit sa kay Claire Castro. Wanted si Claire Castro ngayon sa mga netizen, mga kabibig. Sabi pa nga ni Attorney Rowena Guanzon, sabi niya, ang next step ay i-hair follicle test lahat ng kasama ni Tantoco sa US. Dapat US gagawa para walang pressure. Yung galit sa adik, nakakulong. Yung adik, malayang-malaya. Galit pa naman si Trump sa droga. So, ang totoong pakay sa US ay subukan pigilan, inunahan na sila. Bad day for Auntie Claire. Sakit sa ulo nito. Sabi ni former COA Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon. Naku po, paano yan? Claire Castro, sa Lunes magpapresscon ka naman. Paano mo idedepensa itong lumabas na issue ngayon? Binalikan ng mga tao ang video ni VP Sara. Si VP Sara talaga nagsalita na sangkot si Liza sa krimen. Panoorin nyo ito kabibig Ito yung video kung saan sinabi ni VP Sara na sangkot si Liza sa krimen sa Amerika. Tapos sinagot ni Claire Castro na fake news si VP Sara. Ito kabibig Nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong kamatay dahil sa drug overdose. Kung makikita ninyo doon, sa police report ay nagdoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos na isa sa mga tao di ko sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? O, diba? So, ngayon, saan kayo maniniwala kay Claire Castro? Maniniwala kayo kay Claire Castro, mga kabibig? Sinupalpal na si Claire Castro ng toxicology report ng LA. So, dapat questionin nyo ang LA police na ay mali yan. Hindi yan totoo. Hindi nyo matatabunan ang totoong istorya, ang totoong report. Diba, kapi, paano yan ngayon? Paano ito ngayon? Bad day pala ni Attorney Claire Castro ngayon. At ito pa, kabibig, nagtaka ang mga netizen kung bakit idinilit ng GMA News ang kanilang report hinggil kay Paulo Tantoco. Natakot ba sila kay F. Eliza Marcos? Yan ang reaksyon ng mga netizen. Natakot ba sila kay Bongbong Marcos? Akala namin ang GMA walang kinikilingan. Serbisyon totoo lamang, pero bakit daw dinilit at napansin ito ng mga netizen? So eto kabibig, tingnan natin kasi ang mga netizen talaga excited sa news na ito. Ito yung news. Nadali ng coke. Sa News 5 yan Tapos, sa GMA, LA County Medical Examiner says Paulo Tantoco died of cocaine effects. Tapos mga kabibig, later on, hindi na makita
Wala talaga, biglang binura nila. Oh, may video dito kabibig ha. Tingnan mo to. Ito yung video, oh. Yan, oh, dyan, oh. May mga news on GMA Network, di ba? Click mo yan, we cannot find the page you're looking for. So, yun ang nangyari. Binura ng GMA ang news nila hinggil kay Paulo Tantoco. Bakit GMA? Akala namin walang kinikilingan, serbisyong totoo lamang, pero bakit we cannot find the page or the news article? Tingnan nyo kabibiga, palakin natin. Yan. GMA News yan ha. I-click mo yan, hindi na makikita. So, dinilit nila. Bakit? Hindi pa ba sapat yung resulta, dokumento galing sa LA, nung toxicology report galing sa LA? Mali ba? May something wrong ba? Kaya dinilit nyo? Nako, kaya ang mga tao ngayon ay tumaas ang kilay. Ano ba itong GMA? Anong nangyari sa kanila? Ito ang komento ng mga netizen. Alam na this kung bakit ayaw ibalita. Ginagawa talaga ng tanga ang mga Pilipino. Yun ang sabi ng isang netizen ha. Ginawa nilang tanga ang mga Pilipino. Balikan natin ang pasabog ni Madam Maharlika. Si Madam Maharlika pala ang unang nagpasabog nito. At kilaunan ay si Dean Chase na taga-Amerika ay nagbulgar din nito. O, panood natin ang bibig. Bakit wala kayong letter man lang para sa pamilya na nagpipighati ngayon o nagdadalamhati? Bakit wala? Kasi gusto nyong i-cover up. Prominent na tao ito eh. Di ba may nakita ba kayo? Mali ba ako? Meron na bang mensahe ang PCO o si Bangag dahil kaibigan niya ito? O si Lisa Tanas na kinokondolence nila ang pamilya? Wala. Even kayo na mga media, ayaw nyo ang sabihin kung saan namatay eh. Nag-post-post kayo na namatay saan? Namatay yung tao. Sa Inodoro? Sa Gram? Saan? Bakit wala kayong letter man lang para sa pamilya na nagpipighati ngayon o nagdadalamhati? Bakit wala? Kasi gusto nyong i-cover up. Prominent na tao ito eh. Di ba may nakita ba kayo? Mali ba ako? Meron na bang mensahe ang PCO o si Bangag dahil kaibigan niya ito? O si Lisa Tanas na kinokondolence nila ang pamilya? Wala. Even kayo na mga media, ayaw nyo ang sabihin kung saan namatay eh. Nag-post-post kayo na namatay saan? Namatay yung tao. Sa Inodoro? Sa Gram? Saan? Yun ang komento ni Maharlika nung kasagsagan ng issue na ito at binalik ulit ang issue na ito dahil sa resulta ng toxicology. Sabi na isang taken down ang post ng GMA News about the recent update sa County of Los Angeles Coroner's Office. Wala talagang kayong kwenta, GMA News. Ito pala ang findings. Crime scene observation. Nakuha sa crime scene itong one clear plastic bag containing a white powdery substance. Ito. Sa coffee table to ha. Sa coffee table ito nakuha. Sunod, 3 syringes na ginamit na posibleng containing residue suspected to be narcotics. So may mga residue yung syringe na ginamit. Sunod, several open and unopened bottles of alcohol. Sunod, a mirror with powder residue and rolled dollar bills. Pati salamin. May mga residue ng powdery substance. Tapos yung rolled dollar bills, may mga residue ng white powdery substance. Ito ang nangyari. No evidence of forced entry, struggle, or foul play apparent at the scene. So hindi ito gawa-gawa lang. Hindi ito minaobra. Talagang may nangyari sa party. At itong mga materialis na ito ay documented talaga. Itong mga materialis na ito ay nasa taas ng coffee table. Again, one clear plastic bag containing white powdery substance, 3 syringes na nag-contain ng suspected to be narcotics, several and unopened bottles of alcohol, 1 salamin na merong powder residue, at mga rolled dollar bills na merong powder residue possibly. Walang evidence of forced entry, struggle, or foul play apparent at the scene. So hindi talaga sabihin natin na mayroong foul play. Hindi. Based sa kanilang observation, walang foul play. Walang forced entry. Mga kabibig. So, yun ang nangyari ngayon. So,
ano kaya ang reaction. Tapos, 6 na tao ang under investigation. So ito, panoorin natin ito, kabig ha. Manood tayo ng isang reaction hinggil dito. Alerkin, no? Malapit pa sana si BBM pupunta sa Amerika, pero ito ang sasabog na issue. Go. Ang nakasabi, film gala turns fatal. Rustan Zion Paulo Tantoco died from cocaine overdose. LA coroner confirms. June 12, 2025, published ng politico.com.ph. Ano pa yung sinasabi sa report? So ituloy natin, Rustan's Commercial Corporation Executive Paulo Tantoco died last March of a cocaine overdose according to findings released by the Los Angeles County Coroner's Office. A report published on July 9, kailan lang, by Hollywood LA News cited information from the deputy medical examiners stating that Tantoco's death was due to an accidental drug overdose. Accidental pa talaga, ha? Psychology results. Accidental drug overdose. Ito yung hinihintay natin kasi sabi nga ng Beverly Hills na ang toxicology report will take 3 months or more. So ito na yon. So ituloy natin. Bakit importante ito? Ano ang backstory nito? Ituloy natin ang pagbabasa. Tantoco, 44, was found unresponsive at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills on March 8, a day after the Manila International Film Festival, MIFF, tribute gala was held at the same venue. According to the report, Tantoco was in Los Angeles as part of First Lady Lisa Araneta Marcos' entourage, promoting the MIFF from March 4 to 7. His remains were repatriated to the Philippines and laid to rest shortly after. So ano to? Ito yung kinikwento natin noong March. Ito yung balita noong March na pilit tinabunan ng kung ano-anong issue laban sa mga Duterte at kasama na yung pagpapadala kay Duterte sa dahig. Ito yun. Ano yung tinatago dito? Ngayon nagkaroon na ng toxicology report ang coroner's office ng Beverly Hills. Ang sabi nila noon, hindi mailalabas kaagad ang toxicology report kasi it will take them 3 months or more para ma-determine kung meron ngang substance abuse. O ngayon, lumabas na yung report na yan. True. Inilabas noong July 9. Nako. Oh. At lo and behold, it is confirmed it was accidental drug use. Cocaine ang cause ng kanyang death. Alam nyo, lahat naman tayo may duda sa Pangulo natin at sa kanyang First Lady na may kinalaman sila o gumagamit sila ng droga. Duda lang naman yan. But this one is very, very near sa katotohanan. Kasi i-deny man nila ng i-deny, lalabas at lalabas. Paano nagkaroon ng pagkakataon na may kasama ang First Lady na gumagamit ng cocaine o Correct. in possession of cocaine? Correct. They were in the same venue. Kasama niya yan. Maraming footages na magkasama silang kumakain, Correct. kasama sila sa Correct. mga parties. And hindi malalaman. And yung revelation ni Cathy Binag na inalok siya dati ni First Lady ng cocaine, kung idudugtong natin dito, well, our malicious mind will really see that there is a connection.
Alam nyo, I don't want to put malice into your mind, but nakakaduda rin naman talaga. Di ba? You are the first lady, and yet, hindi mo na vet, hindi mo na verify, Correct. hindi na check ng mga security mo na mayroon kayong kasama Na na may dala-dala o gumagamit ng cocaine. So, di ba? You should be the example and you should live, di ba, lives na malayo sa spekulasyon na katulad nito. Correct. So, nasa sa inyo yan mga classmates, no? Kasi ako, inilabas ko ito dahil hindi naman nilalabas ito ng mainstream media. Correct. So, ito, inilalabas natin ito for purposes of letting other people know na lumabas na yung toxicology report and that ang finding ng coroner's office, it was an accidental death due to cocaine overdose. So yun kabibig, yun ang mga opinion ng ating mga netizen, opinion ng mga vloggers hinggil dito mga kabibig. At tanong ng mga tao, bakit dinilit nila yung ng GMA News ang balita tungkol kay Paolo Tantoco? At si Claire Castro talagang wanted ng mga netizen at dapat siya sumagot sa kanyang sinasabi na fake news si VP Sara. Bakit tayo maniniwala kay VP Sara, ang ating vice presidente, ang nagpasimunos papakalat ng fake news ngayon? Mas lalo mapapahiya si Claire Castro. May mukha pa ba kaya si Claire Castro na ihaharap sa media? O well, baka gagawa sila ng another story na depende sa tao kung maniniwala sila or hindi. So yun lang kabibig ang ating latest lebag-lebag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usapan. Bye everyone! See you next time!